Hello, good day online family. Kumusta na po kayo sa inyong kinalalagyan ngayon? So ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa salita ng Panginoon na pwede na muli mapakain yung ating spiritual na buhay. Nang sa ganon, tayo ay tumatag sa mga panahon ng pagsubok, challenges ng buhay, kapag yung espiritu natin ay napapakain natin ng Word of God. Nako kapatid, sinisigurado ko sa iyo, magiging matatag yung pamumuhay natin. Okay? So ang topic for today ay matatagpuan natin sa Lucas 19 verse 1 to 10. Ano? Ito ay isang kwento kay Sakeo. Okay? So dito ay babasahin ko yung talata na ating pag-uusapan. Ang sabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad siya sa kabayanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil lang buwis. Ayan, mga taga-BIR po ito. Itong si Sakeo. At siya ay mayaman. Siyempre naman, nasa BIR, no? Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sycamore. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadali naman na bumaba itong sa Sakeo at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Ang sabi nila, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo siya sa Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat pang beses. So, grabe ang pagbabago ni Sakeo. Mula nung na-encounter niya si Jesus, nabago si Sakeo at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So mga kapatid, napakaganda ng ating tatalakayin ngayon na pinamagatan ko na kapag dumalaw ang Diyos sa iyong tahanan. Grabe mga kapatid, kapag ang presensya ng Diyos, hinayaan mo na si Jesus ay dumalaw sa iyong tahanan o sa iyong buhay, katulad ng nangyari kay Sakeo, no? Makasalanan, mandaraya, pero grabe, nabago ang buhay ni Sakeo mga kapatid. Sa ating henerasyon mga kapatid, maraming tahanan ang nasa ilalim ng pressure. Tama po ba? Mga tahanan na puno ng dalamhati, takot, at mga laban sa pinansyal na buhay. Ngunit alam mo, kapag dumalaw ang Diyos sa iyong tahanan, sa iyong buhay, sa ating pamilya, bumabalik kapatid ang kapayapaan, ibabalik dito yung relasyon, at ito'y magsisimula sa isang himala na gagawin sa iyo ng Panginoong Jesus mga kapatid. So ready ka na ba na dalawin ng presensya ng Panginoon, no? Dalawin ng kanyang kapangyarihan nang sa ganon mabago ang takbo ng ating mga buhay mga kapatid. Alam mo, ang pagdalaw ng Diyos, ito'y nagdudulot sa atin ng hindi malilimutan na karanasan na kapag ikaw ay binago ng Panginoon, yung testimony mo, ito'y maibabahagi mo sa mga tao at mapapaluguran mo ang Panginoon. Alam mo, sa panahon ni Abraham, nung ang Panginoon ay dumalaw kay Abraham, binali niya yung yoke. Alam mo yung yoke? Yung sa hayop, yung dito, yung pasan-pasan, yung ang tawag dito noon ay parang dito yung nasa likod, yung panghila. So, maraming mga yoke sa ating mga buhay, mga kapatid. Yung mga pasanin natin, napakadami. At sa buhay ni Abraham, ang yoke nila, yung umaalipin sa kanya, sa kanilang mag-asawa ay yung pagkabaog, hindi manganak, biruin mo. Sobrang tanda na ni Sarah. Subalit nung dinalaw siya ng Panginoon, ano mo nangyari? Binali niya yung yoke na yun.
ng pagkabaog. Tinanggal niya, binali niya yung sumpa ng pagkabaog, binali niya yung sumpa ng kahirapan, at siya ay naging ama ng marami. Amen? Tama ba? Grabe. Nung dumalaw ang Diyos kay Obed-Edom, nasa lumang tipan, ang kanyang sambahayan ay binaha ng pagpapala. So, sino may gusto? Gusto mo ba na yung bang nararanasan mo ngayon na para bang kahirapan sa pinansyal? Gusto mo ba na ito ay mawasak, magkaroon ng breakthrough ngayon 2026? Nako, sigurado ko, ang Panginoon, no? Kailangan dumalaw ang presensya ng Diyos. Kailangan yung kapangyarihan ng Diyos maranasan mo. Nung dumalaw si Jesus kay Sakeo, pumasok ang kaligtasan sa tahanan ni Sakeo. Ang pagdalaw ng Diyos ay laging nag-iiwan ito ng hindi maikakailang ebidensya ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa buhay natin, mga kapatid. So mga kapatid, gusto mo ba na maranasan yung pagbabago na kagaya ng nangyari kasi kayo? No? Hindi pa nag-share ng word of God si Jesus, hindi pa nagtuturo. Yung presensya pa lang niya ang dumarating. Alam mo, ang ginawa ni Sakeo, Lord, alam ko na nagkamali ako. Lord, alam ko marami akong nadaya. Ibabalik ko na sa mga tao. Ika-4 na beses pa. Alam mo, ang Panginoon, kapag dumalaw sa iyo, ang Panginoon, kapag naranasan mo, may malaking pagbabago na mangyayari sa iyo, kapatid. May malaking pagbabago na kapag tayo lumalapit sa presensya ng Panginoon, yung mga kasalanan natin, hindi man natin sabihin, ginagawa na natin, sinusuko na ng Diyos. Hindi man na sa atin sabihin sa Diyos na, Lord, ito po yung kasalanan ko, hindi na. Alam mo nangyayari, ang Diyos, alam niya na. No? Hindi mo man ibuka ng iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, alam na alam ng Diyos yan. At kung nalapit ka sa Panginoon, ito ang maganda, kapatid, ito ang napakaganda. Ang Diyos, tanggap ka. No? Ang pagdalaw ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan, mga kapatid. Kapag dumalaw ang Diyos sa iyong buhay, ang unang bagay na ibinibigay niya ay yung kaligtasan. Bakit kaligtasan? Dahil alam natin na mayroong kapahamakan. Kaya namatay si Kristo sa krus dahil ayaw ka na mapahamak ng Panginoon. Ayaw ka niyang mapahamak doon sa impyerno. Ang gusto niya, makasama ka niya sa buhay na walang hanggan doon sa langit. At doon ka talaga nakatakda, kapatid. No? Kaya kapag ang Diyos ay pinapasok mo sa iyong buhay, kapatid, grabe, yung kaligtasan darating mismo sa buhay mo. Ang kanyang presensya ay nagliligtas mula sa kasalanan, pagkakasala at espiritual na pagkabulag. Alam mo, pag ang Panginoon nakilala mo ng lubusan, ano mo mga bagay na kasalanan mo, magiging liwanag yan sa iyong kaisipan. Na yung mga bagay na akala mo'y tama noon, pero dahil ang presensya ng Diyos nasa sayo, mga kapatid, uti-uti magliliwanag ka. Uti-uti mawawala yung masamang ugali, uti-uti mawawala yung pagkainggit, uti-uti lahat mawawala yung mga kasalanan nakatago sa iyo. Uti-uti babaguhin niya ng presensya ng ating Panginoon. Gusto mo ba yun, kapatid? Ako'y naniniwala, sawang-sawa ka na sa kahirapan, una sa pagkaalipin sa kasalanan. Ako'y naniniwala na gusto mong magbago. Ako'y naniniwala na gusto mo na next season ng buhay mo. Alam mo, ang Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Ang presensya ng Diyos ay nagbubunyag ng tunay na kalagayan ng tao. Alam mo, sabi sa Isaiah 6:5, sinabi ko, nakakaawa ako, sabi ni Isaiah. Tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y makasalanan ang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari ng Panginoon ng mga makapangyarihan. Alam mo, pag lumalapit ka sa salita ng Panginoon, no? Nagliliwanag yung sin mo, yung pagkakasala mo. Kaya walang maitatago sa Diyos, kapatid. So ano man yung mga parang kasalanan mo na hindi alam ng iba, pero alam na alam ng Diyos yan. At kapag lumapit ka sa presensya ng Diyos, no? Lantad yan. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Pero kapag lumapit ka sa Diyos, kapatid, hindi maitatago ang kasalanan mo.
Ang kanyang liwanag ang magbubunyag ng mga bagay na kailangang linisin para sa iyo. Amen? So, ang sabi nga ng Panginoon sa Isaias, no? Anong sabi doon? Maging kasing pulaman ng dugo ang iyong kasalanan, kaya niya itong paputiin katulad ng niebe. So, gusto mo ba yun? Gusto mo bang magbalik loob muli sa Panginoon? Gusto mo ba na muli maranasan ng kanyang presensya? Nako kapatid, para sa iyo ang video na to. No? Para sa iyo to. Dahil may gustong ituro ang Panginoon sa iyo. Ang kaligtasan, ito'y pundasyon ng pagpapala. Alam mo, ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang anak, kaisa-isang anak na si Kristo, na kung saan ang sino mang maniwala at sumampalataya ay hindi na mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba na makasama ang Panginoon Diyos sa buhay na walang hanggan? Alam mo, yung kamatayan dito, alam mo, kala-kala ng iba, ano yun eh, katapusan na. Hindi. Ang kamatayan ng ating katawan, after nito kapatid, may bagong simula. At yun ay magpawalang hanggan. Kaya nga, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Dahil kapag ang kaluluwa mo napunta sa impyerno, kapatid, ako sinisigurado ko, walang hanggang kaparusahan ang mararanasan mo doon. So, ang tanong ko, gusto mo ba ng walang hanggang kaparusahan o yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos doon sa langit? Gusto mo yun, kapatid? So, yun ang ino-offer ng Panginoon. Alam mo, kung wala ang kaligtasan, no? Ang pagtalaw ng Diyos ay hindi makakagawa, no? Ng pangmatagalang pagbabago. Alam mo, dami ko rin kasalanan sa Panginoon. Subalit alam mo, nung naunawaan ko, no, na ang buhay na ito ay napakaiksi lamang para sayangin, no? Nalaman ko at naintindihan ko na ang buhay ay napakaiksi. Kaya sabi ko, magbabalik loob ako sa Panginoon. Dahil gusto ko na one day, haharap ako sa Diyos. Hindi doon sa kapahamakan, hindi sa judgment, kung hindi doon sa langit at tahanan na ibinigay niya sa kanyang mga anak. Amen. Kapag iniligtas ng Diyos ang isang tao, ito ang maganda. Matapos na ikaw iligtas ng Panginoon, alam mo ang mangyayari? Sumusunod yung iba. Yung pamilya mo, maliligtas din. Ang sabi sa Gawa 16:31, no? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas pati ang iyong pamilya. Ito ang maganda. Kapag ikaw ay naranasan mo yung pagbabago ng Panginoon, naranasan mo yung presensya ng Panginoon, naku, sigurado ko sa iyo, anak mo, mababago rin ang buhay. Asawa mo, mababago rin ang buhay. Yung pamilya mo, gaganda. Gusto mo ba yun, kapatid? So, di ba? Napakasarap na kayong pamilya buo, nananampalataya sa Panginoon, at nagiging masaya ang pagpapamilya natin. Marami tayong kilala na sa labas, no? Mga pamilya, wasak. Bakit wasak? Kapatid, wala yung Diyos eh. Di ba? Hindi nila nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Tinatanggihan, binabaliwala nila ang pag-ibig ng Panginoon. So, balit ang Panginoon lagi nag-o-offer sa atin. No? Nag-o-offer ng kaligtasan na kung tatanggapin natin. No? Kung tatanggapin natin, ang magbi-benefit nito, ikaw at ang iyong buong pamilya. No? Ang encounter sa Diyos ay makakapag-transform ng ating buhay. Kapag naranasan mo ang presensya ng Panginoon, kapatid, babaguhin ito buong buhay mo. Hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. Alam mo ang maganda? Kapag ang Panginoon dumalaw din sa tahanan mo. Tahanan or buhay mo, nagdudulot naman ito ng blessing. So, gusto mo ba na pagpalain ng Panginoon? Gusto mo bang maranasan yung mga blessing ng Diyos? Yung bang blessing na hindi ka nag-aalala? Yung mga blessing na hindi ka nangangamba? Blessing na puno ng kapayapaan? Yun ang napakagandang biyaya. Dahil kapag ang Diyos ay dumalaw sa isang tahanan, dumalaw sa iyo, ang kanyang pagpapala ay mananatili, kapatid. Mananatili. Hindi yung ngayon, bless, bukas, malas, hindi. Kapag ang Diyos ay nasa tahanan mo, kapag nasa buhay mo, nako kapatid, yung blessing mo magpakailanman. Amen. Magpakailanman. Hindi mapapatid na nanatili ang kasaganaan, ang favor ng Panginoon, ang kapayapaan ay magsisimulang maranasan mo kapag ang Diyos ay hinayaan mo na maghari sa iyong buhay. Kapag ang Diyos ay hinayaan mo na sa iyong tahanan ay maghari, no?
ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon na dulot ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen. Alam mo, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28:8, pagpapalain ng Panginoon, ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo at pupunuin niya ang ani, ang mga bodega ninyo, pagpapalain niya kayo sa lupain ibinigay sa inyo. So ang tanong ko kapatid, gusto mo bang maranasan yung blessing na mayroong kapayapaan? Gusto mo ba yon? Gusto mo ba na maranasan yung kaligtasan na ini-offer ng Panginoon sa iyo sa mga oras na ito? Alam mo kapatid, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Ayaw niya. At kapag ang Panginoon, yung kaligtasan na i-offer niya, ay pumasok sa iyong puso, magbabago ito ng iyong tahanan. Amen. At yung finances na paglubog, no, yung pagkalugi, yung kahirapan, yung mga utang, ito ang maganda. Uti-uti mawawala. Uti-uti babaguhin ito ng Panginoon. Uti-uti magkakasolusyon sa lahat ng mga problema mo. Kaya nga, malay mo, ito na pala yung oras, ito na pala yung panahon, no? Ito na yung panahon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon na kung saan baka ito na yung matagal na hinahanap ng iyong puso, no? Yung kaligtasan na i-offer ng Panginoon, yung pag-ibig niya na i-offer niya. Dahil kapag ikaw ay dinalaw ng ating Panginoon, nagbubukas ito ng pintuan sa pinansyal at material na kasaganaan. Amen. Kapag pinapasok mo sa iyong tahanan ng Panginoon, sa iyong puso ang Panginoon, ako sigurado, wala ka nang hahanapin pa. Amen? So, ang tanong, gusto mo ba na papasukin ang Panginoon sa iyong buhay? Gusto mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Gusto mo ba yon? So, kung gusto mo, ipapanalangin kita at sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon na, Lord, ikaw na po yung maghahari sa buhay ko. Amen? So, ngayon, pumikit ka, sumunod ka sa panalangin na aking dadasalin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw po yung maghari sa aking buhay. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, ikaw po yung maging Panginoon ng aking buhay. Isinosrender ko po sa iyo ang aking sarili. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw na po yung maghari. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, congratulations. Kabilang ka na sa mga anak ng Panginoon. At dahil anak ka na ng Diyos, kapatid, ito ang good news. Ano mga bagay na pwede mong hilingin sa Kanya, hilingin mo na. Dahil anak ka na ng Panginoon. Amen? So we pray na ngayon sa mga oras na ito ay personal kitang ipapanalangin at kahit wag ka lang sumunod, personal kitang ipapanalangin. Panginoon, dalangin ko ang nasa likod ng screen na to. Ito po ay hindi aksidente na panood niya. Dalangin ko, Panginoon, anuman ang kanyang pinagdadaanan sa buhay, naniniwala ako, Panginoon, na kakatagpuin mo po siya. Anuman, Panginoon, na pinagdadaanan niya, problema sa emosyon, problema sa kanila mag-asawa, problema sa relationship, kakatagpuin mo po siya, Panginoon. Problema sa finances, pagkalubog, pagkautang, sa negosyo, Panginoon, i-bless mo po siya. Kakatagpuin mo po siya, Panginoon. Problema po sa sakit, karamdaman ng katawan, in the name of Jesus, ang kagalingan ay kanyang mga ranasan sa oras na ito. In the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat. I-bless mo ang taong ito na nanunood ngayon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat kapatid. Nagtagal ka sa video ito at ako'y naniniwala kung ikaw ay natuto, kung ikaw ay napagpala ng mensaheng ito, comment ka lang sa baba at nang sa ganon, ma-notify po kayo, mabati kita na personal kitang mabati at personal ko po kayo na ma-message dito sa ating online preaching. Ano po? So ito po uli ang inyong Brother Dennis na nagsasabi po na
sa Diyos, walang imposible. Amen? So, yun lang po. God bless. At see you sa mga next video.